Ako nga, I'm going to hold a fair on April 16 dun sa DOH. We are going to get the tricycle drivers, jeepney drivers of Manila and provide free health services. Bigyan namin sila ng kadiwa available there. Libreng health services sa mga tsuper ilulunsad ng Department of Health. Presyo ng gamot mananatiling stable hanggang buwan ng Hunyo ayon sa kagawaran. We deemed it proper to intervene to express our deep concern regarding this ongoing grave abuse of power and arbitrary exercise of powers. Iba pang supporters ni Vice President Sara Duterte dumulog sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings sa Kamara. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Portal kung saan maaaring isumbong ang mga kumakalat na fake news ilulunsad ng palasyo. Good luck remarks ni VP Sara kaugnay ng kalusugan ni PBBM. Sinagot ng Malacanang. Bawal na bawal pong hazing in any form. Bawal po sa labas, bawal po sa ibang institusyon, lalong-lalo na sa loob ng PNPA. National Police Commission bumuo ng task force na mag-iimbestiga sa panibagong kaso ng hazing sa Philippine National Police Academy. So, I just want to explain how do you compute? 5 days kasi yan Monday to Friday. Friday pa lang tayo ngayon. May isang araw pa tayo na market closing na hinihintay. 8:30 pa mamayang gabi matatapos. So, hopefully kung yung trend lang based on the 4 days, may rollback siya. Posibleng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Malalaman bukas ayon sa Department of Energy. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi palalampasin ng National Police Commission ang karahasang nangyari sa Philippine National Police Academy o PNPA noong April 3. Sa insidente, 22 kadete ang pinahira ng kemikal sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanilang upperclassmen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bawal na bawal pong hazing in any form. Bawal po sa labas, bawal po sa ibang institusyon, lalong-lalo na sa loob ng PNPA. Nakakabahala na para sa National Police Commission ang nangyaring hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA noong April 3. Kaya naman, bumuo na ng task force ang NAPOLCOM na tututok sa investigasyon. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, nais nilang malaman ang buong pangyayari at kung sino-sino pang sangkot sa brutal na insidente. Hindi natin papayagan na magkakaroon po ng hazing sa PNPA. So lahat po ng may direct participation, lahat po na nakibahagi dyan sa hazing na yan, papanagutin natin. Maging ang mga opisyal area ng PNPA na nagpabaya sa trabaho ay pananagutin din. At lahat po na pumikit, pinabayaan ang kanilang tungkulin para magkaroon ng hazing dyan sa PNPA ating uusigin. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Group ang 3 suspect na pawang mga third-class cadet mula sa Eco Company. Ngunit, mayroon pang 7 jandos na iimbestigahan ang mga otoridad. Sakaling mapatunayan na nagkasala, posible silang matanggal sa academy. One thing is for sure, no stone left unturned. We will investigate and we will make people accountable. Yung mga dapat na tanggalin natin ay hindi tayo magdadalawang isip na tanggalin. Kasi yung kultura dyan sa loob ng PNPA na merong hazing ay hindi natin dapat payagan. Base sa investigasyon, nagsimula ang hazing matapos isisi sa mga plebo ang planong pagre-resign ng isang kadete. Kaya bilang parusa, pinahiran umano ng pinaghalo-halong kemikal ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 22 biktima gaya ng painkiller liniments, chili peppers na may alcohol,
at muriatic acid. Kaya naman nagtamo ang mga ito ng paso at lapno sa kanilang likod, kamay at maging sa masiselang parte ng katawan. Ito ay barbaric. Hindi ko alam kung anong kaligayahan na nakukuha nila sa ganitong klaseng ritual. This is nothing to be proud of. And I'm very sad that this actually happened. But it is also our job to make sure na justice is done. Kaugnay nito, agad namang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang malawakang internal cleansing sa loob ng Philippine National Police Academy. Mariin din kinuntina ng hepe ng pambansang pulisya ang insidente at binigyang diin na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang anyo ng hazing. Tiniyak din ng hepe ng pambansang pulisya na mananagot sa batas ang mga sangkot sa hazing. Bilang bahagi ng Principle of Command Responsibility, inalis na rin sa pwesto ang Tactical Officer of the Day nang mangyari ang insidente. We trust the Philippine National Police leadership. Kami po ni General Nartates ay nag-uusap po tungkol dito. We fully support also the investigation and all the actions already done by the PNP. We actually commend the PNP in its swift action dun sa pangyayaring ito. Maraming salamat kay General Nartates at sa pamunuan ng PNPA. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumikilos na ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte upang ipakita ang kanilang pagtutol sa napipintong impeachment proceedings sa Kamara. Kanina, hiniling ng mga ito sa Korte Suprema na maisali sila sa petisyong magpapatigil sa pagdinig ng House of Representatives. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. We deemed it proper to intervene to express our deep concern regarding this ongoing grave abuse of power and arbitrary exercise of powers. Buo ang loob ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte mula sa iba't ibang sektor na tulungan ang kampo ng bise na ipatigil ang nakaambang impeachment proceedings laban dito sa House of Representatives. Sa kanilang inihaing petition and intervention, nais nilang makabahagi sa kaso dahil ang magiging desisyon ng Supreme Court kung hahayaan o pipigilan ang impeachment proceedings sa Kamara ay may epekto umano sa kanilang constitutional interest bilang mga Pilipino. Dagdag pa nila, hindi mapapabagal ng kanilang intervention ang proceedings ng korte, kundi makakatulong pa umano sa SC na makakuha ng perspektibo ng publiko, lalo na at naniniwala sila na ginagamit lamang ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito para pahinain ang kredibilidad ni VP Duterte at pigilang makatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. We then urge the Supreme Court to see through this charade and uphold the Constitution. The people deserve accountability, not politically motivated witch hunts just to pin down Vice President Sara Duterte. Ngunit para sa isang miyembro ng House Justice Panel, maituturing na panggugulo lamang ang panibagong petisyong inihain sa Korte Suprema. Hindi ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago dito po sa bagay na ito. At lagpas pa ho rito ay wala ho silang dinagdag na kahit anong punto. Sa totoo lang. So tingin ko katulad ng mga nauna pong petition po ni Attorney Torion, tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case. Samantala, umaasa ang intervenors na ia-admit sila sa petisyon at maglalabas pa rin ng SC ng temporary restraining order. Ito'y sa kabila ng pagbibigay ng Korte Suprema sa Kamara ng 10 araw para magkomento sa naunang mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, naniniwala naman ng isang kongresista na bahagi lang ng propaganda laban sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte ang napaulat na kudeta sa Kamara. Itinanggi naman ni former President at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang balita
Napapalitan umano niya sa pwesto si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Tingin natin palipad-hakin po ito at it is basically part of a propaganda war against the impeachment. Walang batayan ang napaulat na kudeta sa House of Representatives. Yan ang giit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kahapon araw ng Huwebes, April 9 nang lumabas ang impormasyon tungkol sa pagtatangka umanong palitan sa pwesto si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay matapos umano ang pag-uusap ni Representative Arroyo at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Ridon, mayorya pa rin ang House members ang suportado ang pamuno ni Speaker D. Wala rin anyang dahilang magsulong ng palit liderato sa gitna ng congressional break. Paniwala nito, bahagi ng propaganda laban sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ang chismis na kudeta sa House of Representatives. Ang lagi naman yung tanong on these things is who will stand most to benefit, no? Pagka nagkaroon po ng ganito. Siyempre, wala pong iba, kundi po yung kampo po ng ini-impeach na public official. There's no reason to undertake a coup during a long break. Sa Mayo pa ho babalik eh. So if someone actually wanted to do a coup, it should have been launched on the first week of actual session. Samantala, mariing tinabulaanan ni Congresswoman Arroyo ang ulat ng pagpapatalsik kay Speaker D. Anya, nananatili ang kanyang tiwala sa pamuno ni Speaker D sa kapulungan. Patuloy din anya ang mutual support nila ng House leaders sa isa't isa. Lumabas ang panibagong ugong ng kudeta sa Kamara bago ang isasagawang pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa April 14 o susunod na Martes. Dito inaasahan ng pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban sa Vice Presidente. Kilalang mentor at kaalyado ni VP Duterte si dating Pangulong Arroyo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang Department of Energy na makipagtulungan sa anumang investigasyon ukol sumunod sa buwatan ng mga oil company sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, posibleng i-anunsyo ng DOE bukas araw ng Sabado kung matutuloy ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung oil price hike. That is a behavior or behavior that should be investigated, no? At kinausap po namin yung PCC to check kung meron ngang anti-competitive behavior po among them. Pinatitignan na ng Department of Energy sa Philippine Competition Commission o PCC kung mayroong cartelization o sabwatan ang mga oil companies. Partikular na rito ang posibleng sabwatan sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Department Secretary Sharon Garin, handa silang makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon para matukoy kung may irregularidad o anumang manipulasyon sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Pero isa po is talagang mahal talaga yung presyo ng bili natin ng langis, ano. And kung meron pong allegations of profiteering or anti-competitive behavior, I think on our part po, DOE can give the PCC or any of the bodies na gustong mag-investigate the information that they need if Suportado rin ng ahensya ang anumang pagrepaso sa ipinatutupad na polisiya o batas sa oil industry. Kabilang narito ang posibleng pagbabago sa ginagawang lingguhang oil price adjustments ng gasolina at diesel ng mga gasoline station. But as observed in Congress, parang nagsasabay-sabay lahat, not only on when they increase but also how much to increase. So I think it's time to revisit also, and I think we welcome any review of the system para po ma-improve, kasi po kailangan din po namin ng guidance from our legislators.
Samantala, hindi kinokonsidera ng DOE ang panukalang fuel rationing o pagrarasyon ng petrolyo bunsod ng nararanasang problema sa supply ng langis. Sa halip, pinaigting anya sa ngayon ang hoarding policy. We've never discussed it. We haven't considered it. What we have issued as a directive from DOE is no hoarding. Kaya ang directive doon is that kung ano yung kailangan mo sa tangke, kung gusto mo mag full tank hanggang full tank, hindi pwede na may full tank ka na, may container ka pa. Posible namang i-anunsyo ng DOE bukas kung magkakaroon nga ng rollback sa presyo ng langis. Paliwanag ni Secretary Garin kung pagbabatayan ng 4 na araw na takbo sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, posible ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. So, I just want to explain how do you compute? 5 days kasi yan Monday to Friday. Friday pa lang tayo ngayon. May isang araw pa tayo na market closing na hinihintay. 8:30 pa mamayang gabi matatapos. So, hopefully kung yung trend lang based on the 4 days, may rollback siya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maghanda mga kasambahay dahil tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Abril. Gayunman, ang mga kumukonsumo na 50 kWh sa buong buwan ay tatanggap ng 100% discount dahil sa pagpapatupad ng Lifeline Rate Subsidy Program ng gobyerno. Ito ang balita ni JP Nunez. For the upward adjustment is the generation charge, which went up by I'm going to round it off by 53 centavos per kilowatt hour to 8.39, rounded off from 7.87 last month, largely due to the weakening of the Philippine peso vis-a-vis the US dollar. Itinulak ng paghina ng piso ang generation charge ng kuryente ngayong buwan, kaya muling tataas ang singil sa kuryente ngayong Abril ayon sa Manila Electric Company o Meralco. 53 centavos per kilowatt hour ang magiging dagdag singil sa mga customer ng Meralco na magre-reflect sa kanilang April billing. Mula sa 13 pesos and 81 centavos per kilowatt hour na singil sa kuryente, aakyat na ito sa 14 pesos and 35 centavos ngayong buwan. Kung susumahin, ang panibagong dagdag singil ay mangangahulugan ng dagdag na 107 pesos sa monthly bill ng mga kabahayang kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt hour. 160 pesos naman sa may monthly consumption na 300 kilowatt hour habang 213 pesos sa 400 kilowatt hour. Para naman sa mga sambahayang may 500 kilowatt hour na konsumo, additional na 267 pesos ang inaasahang babayaran nila ngayong Abril. Ngunit nilinaw ng Meralco na hindi pa epekto ng Middle East crisis ang pagtaas ng singil sa kuryente. Kaya naman sa susunod na buwan, inaasahang mayroon uling dagdag singil sa kuryente. Hindi pa natin maramdaman yung effect sa fuel prices dito sa April generation charge. Kasi yung April generation charge reflects costs from March, and nung March, nandito na po sa bansa yung fuel na na-import natin. So, hindi pa ito apektado nung nangyayari sa Middle East. Sinabi naman ng Department of Energy na sinusubukan talaga nilang wag masyadong maging malaki ang pagtaas ng presyo ng kuryente upang hindi masyadong mahirapan ang publiko. Para po hindi tayo po masobra ng epekto ng diesel sa electricity natin, we have arranged, we have suspended the rules para po dumami po yung coal na mas mura, kumonti po yung mahal na fuel tulad ng LNG, at dinagdagan po natin yung mga operating na renewable energy. Samantala, mayroon namang good news para sa ibang mga consumer ng Meralco na mababa ang konsumo ng kuryente kada buwan. Epektibo na rin ngayong Abril ang Lifeline Rate Subsidy Program na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ang mga low-income households o mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nasa 50 kWh lamang ang konsumo kada buwan ay malilibre na ang bill. Bukod dito,
ipapatutupad din ng Meralco ang kanilang existing lifeline discounts kung saan ang mga consumer na nasa 51 kWh hanggang 70 kWh kada buwan ang konsumo ay may 35% discount. Ang mga kumukonsumo naman ng 71 kWh hanggang 100 kWh ay may 20% discount. Samantala, tiniyak ng Meralco na walang mangyayaring rotational brownout kahit pa sa panahon ng summer dahil may sapat na supply ng kuryente ang dumadaan sa Luzon grid. Ito'y sa kabila ng kumalat na espekulasyon sa social media na magkakaroon ng energy lockdown. Ang Department of Energy sa kanilang huling simulations for the Luzon grid, walang ina-anticipate na magkakaroon ng supply deficiency sa Luzon grid kahit na this summer. Hinihikayat naman ng Meralco ang publiko na magtipid ng konsumo sa kuryente ngayong nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, muling binigyang diin ng Malacanang na nakahanda itong sampahan ng reklamo ang mga nagpapakalat ng fake news, lalo na ang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinagot naman ng palasyo ang good luck remarks ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Tila nauubos na ang pasensya ng Malacanang sa mga kumakalat na fake news. Partikular dito ang pamamayagpag ng mga maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang Malacanang maglulunsad na ng website o portal kung saan maaaring isumbong ito. Kahapon lang, biktima na naman ng mga malisyosong ulat ang Pangulo. May mga nagsasabing gawa-gawa lamang umano ng artificial intelligence o AI o replay lamang ang naganap na paggunita sa araw ng kagitingan na pinangunahan ni PBBM sa Bataan. Bagay na kinontra ng Malacanang. Yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. Babala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tutukuyin at kakasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Binuweltahan rin ni Yusek Castro si Vice President Sara Duterte sa kanyang naging tugon ukol sa tanong sa estado ng kalusugan ni PBBM. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck, with a smile. At lahat sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak na Department of Health o DOH na mananatiling stable ang presyo ng mga gamot hanggang buwan ng Hunyo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nangako ang pharmaceutical companies na hindi muna sila magtataas ng presyo nito. Samantala maglulunsad naman ang ahensya ng isang medical service fare para sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers. Ito ang balita ni Mia Alonzo. I'm going to hold a fair on April 16 dun sa DOH. We are going to get the tricycle drivers, jeepney drivers of Manila and provide free health services. Bigyan namin sila ng kadiwa available there. Libreng health check-up naman ang handog ng Department of Health sa mga jeepney drivers, tricycle at mga Transport Network Vehicle Service Driver o TNVS. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa,
Ang mga tsuper ngayon ang maituturing na most vulnerable sector, bunsod ng matinding epekto ng krisis sa langis. Kaya para hindi nadagdag isipin pa nila ang kanilang kalusugan, magsasagawa ang DOH ng medical service fair sa Maynila kung saan ang mga driver ay magkakaroon ng libreng health check-up, test at mga gamot. Magkakaroon din ng mga booth para sa iba't ibang serbisyo, kabilang ang Kadiwa outlet para sa mas murang bilihin. So just to assist sila ang hardest hit eh. We're all hit. I know we're all hit. But the idea is kung matulungan natin yung most vulnerable, siguro hindi tayo masyadong mahirapan kasi magko-continue sila magpasada. At least we can convert government support to them in some other way. Better health services, mga libreng gamot, libreng test. Nakaramdam naman ng kaunting kaalwanan ang ilang driver sa inisyatibong ito dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Anila, kesa gumastos ng pagpapatingin, mas pinipili nilang itabi ang perang ipambabayad sa check-up para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi ko kami kasi araw-araw kami bumabiyahe para ang napakataas ng gasolina. Kaya ganun araw-araw kami, walang panggastos pang-araw-araw. Tinatabi na lang po para sa pamilya. Kung minsan kailangan ng maintenance, kung minsan nadidilig yung pag-inom ng gamot dahil kung minsan kulang yung budget, di nabibili yung para sa pamilya po yung ibang inaan po namin. Hati-hati lang po. Mas mahal kasi pag sa labas, depende kasi kung private or public. At saka abala, syempre pipila ka pa doon. Tapos yung gastos din, kaya mas okay magbigay sila ng pabor na libre. Mas pabor yun sa mga MTMBS. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na mananatiling matatag ang presyo ng mga gamot hanggang Hunyo. Ayon kay Secretary Herbosa, nangako ang mga kumpanya ng pharmaceuticals na hindi muna magtataas ng presyo dahil hindi naman dumaan sa Strait of Hormuz ang supply ng gamot. Pero sabi nila hanggang June lang yan. So it seems the inventory of our pharma industry is like a 3-month inventory. And then when they order, sabi nila, tataasan na sila ng supplier kasi logistics yan. Ang logistics, whether aeroplano yan o barko, gagastos yan ng higher fuel cost. So yun, pwede nilang ipasa, some pwede nilang i-absorb. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy ang lingguhang pagmamonitor ng DOH sa presyo ng mga karaniwang gamot tulad ng para sa alta presyon, diabetes at kolesterol upang masiguro na walang magsasamantala. Dagdag din ng ahensya na walang inaasahang shortage sa gamot gaya ng insulin o antibiotics. Mananatili din aniyang stable ang presyo hanggang kalagitnaan ng taon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda ang Pilipinas at Estados Unidos sa isang kasunduan na bubuo ng isang framework na naglalayong palakasin ang health system ng bansa laban sa mga itinuturing na global health threats. Kabilang ang mga sakit na HIV, tuberculosis at iba pang nakakahawang sakit. Ang Joint Declaration of Intent ay nilagdaan sa ilalim ng America First Global Health Strategy ng Trump administration. Kasama rin sa kasunduan ang pagpapalakas ng kapasidad ng bansa sa disease surveillance at outbreak response. Ang mga kasunduan sa ilalim ng America First Global Health Strategy ay naglaan na mahigit sa $20.6 billion na pondo para sa mga kooperasyon sa pagsugpo sa mga nakahawa at masiselang karamdaman. Mayroon na itong 30 bilateral MOUs sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Nadagdagan na ng nasa 900 pesos kada isang sako ang presyo ng fertilizer na ginagamit ng mga magsasaka ayon sa Department of Agriculture. Mula sa dating 2,000 pesos kada sako, umaabot na ito ngayon ng nasa 3,000 piso kada sako ng pataba. Paliwanag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez, bunsod ito ng epekto ng gulo sa gitnang silangan. We're expecting na because of this increase in production costs, yung iba dito baka magbawas ng fertilizer. Okay. Kasi magtitipid o baka naman yung iba hindi nila mabungkal lahat yung bukid dahil baka kulangin sila. Hindi masyadong stable ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa Pilipinas. Pag-amin ni Energy Secretary Sharon Garin,
tumigil umano sa pag-export ang major producers nito, ngunit nakahanap naman kaagad ng alternatibong pagkukunan ang mga manufacturers. Tinulungan na rin anya ng pamahalaan ang mga ito upang makabili ng supply. Pero hindi pa ganun ka-komportable yung number, no? Even though 15 days lang dapat yan, pero ngayon po, they are at 32. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Amel Pascual na nasa Doliao City, Taiwan. Wanaan Tadyaha, magandang gabi din sa inyo, June, at sa ating mga kasambahay dyan sa Pilipinas. Sa isang pambihirang pagkakataon nagsalita sa publiko si US First Lady Melania Trump patungkol sa issue na pinakaiiwasan ni US President Donald Trump, ang Epstein case. Sa kanyang pahayag, sinabi nito na hindi nag-iisa si Jeffrey Epstein sa mga child trafficking activities nito at hinimok pa ng unang ginang ang US Congress na muling imbestigahan ang kaso. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si United States First Lady Melania Trump upang klaruhin ang issue na nag-uugnay sa kanya sa child offender at American financier na si Jeffrey Epstein at sa kasabwat nitong socialite na si Ghislaine Maxwell. Binigyang diin nito na nakita lamang niya sina Epstein sa isang pagtitipon kung saan kapwa sila na imbitahan kabilang ang mga personalidad sa kanilang common social circles. I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane, and never visited his private island. Ang pahayag ng US First Lady ay kasunod ng naglabasang kopya ng email na sinasabing mayroon silang personal na ugnayan ni Maxwell. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. My polite reply to her email doesn't amount to anything more than a trivial note. Ang issue ay nag-ugat sa pagkakatuklas ng kontrobersyal na Epstein files na naglalaman ng mga dokumento, videos at larawan ng mga sensitibong aktibidad at impormasyon ng pang-aabuso, sexualidad at child trafficking na isinasangkot ang mga high-profile individuals sa Amerika. Kasunod ng press conference ni Melania, naglabas ng pahayag ang mga survivor ng naturang kaso. Binatikos ng mga ito ang pagbabaliktad ni Melania upang ang bigat ng kaso ay mapunta sa kanila. Anila, nagawa na nila ang lahat, maging ang paglantad at pagsasampa ng kaso. Nasa desisyon na ngayon ng US government at na may katungkulan na ilantad ang kanilang sarili. Ayon sa mga kritiko ng Trump administration, nakapagtataka na biglang binuhay ni Melania ang issue na pinakaiiwasang talakayin ni US President Donald Trump. Ngayong abala si Trump sa giyera sa Middle East. Nauna ring sinabi ni Trump na hindi kilala ng US First Lady sina Epstein at Maxwell. Sa huli ng kanyang pahayag, nanawagan pa si Melania sa US Congress na umaksyon dahil aniya hindi nag-iisa si Epstein, bagay na tila kakatwa para sa mga kritiko dahil ang kaso ay hayagang pinakaiiwasan ni US President Trump na matalakay sa publiko. Now is the time for Congress to act. Epstein was not alone. Several prominent male executives resigned from their powerful positions after this matter became widely politicized. Of course, this doesn't amount to guilt, but we still must work openly and transparently to uncover the truth.
Ayon sa mga kritiko, pinatunayan lang mismo ni Melania na kailangan ng ibayo pang investigasyon sa kaso para matukoy ang mga kasabwat ni Epstein. Si Epstein ay naaresto noong 2019 at nagpakamatay sa kanyang selda habang gumugulong ang kaso. Ang partner nitong si Maxwell ay na-convict noong 2022 at sinintensyahan ng 20 taong pagkakabilanggo sa kasong child trafficking. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang major hospitals sa Beirut, Lebanon ang nanganganib na madamay sa napipintong pag-atake ng Israel. Kasunod ito ng utos ng Israel military na lisanin ng lugar pati ang mga ospital. Nakikiusap ngayon ang World Health Organization sa Israel Defense Forces na huwag ituloy ang pag-atake dahil wala na silang pagdadalhan sa daang-daang pasyente na ngayon ginagamot pa sa nasabing mga pasilidad. Ito ang balita ni Bradley Robuza. This afternoon, a displacement order for the southern suburbs of Beirut were renewed by Israeli authorities and extended to areas that includes a UN office for UNRWA and two Palestinian refugee camps. Nagbaba ng direktiba ng forced evacuation ang Israel Defense Forces sa Jaina area sa Beirut, Lebanon para sa posibleng pag-atake. Ang lugar ay siyang kinaroroonan ng dalawang pangunahing ospital ng syudad, ang Al-Zahra Hospital at ang Rafik Hariri University Hospital. Ayon sa World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom, parehong full capacity ang dalawang ospital na may hinaharap ngayong 450 na mga pasyente. 4 na po dito ang nasa intensive care unit. Ayon sa WHO, hindi posibleng mailikas ang lahat ng mga pasyente dahil bukod sa maseran ang kondisyon ng mga pasyente, wala rin silang pagdadalhan sa mga ito. Bukod sa ospital, aabot sa 5,000 ang mga sibilyan na nasa shelters sa Jaina area na kinaroroonan ng mga internally displaced persons bunsod ng nagpapatuloy na labanan. Sa kwento ni Dr. Abdinasir Abubakar, ang WHO official sa Lebanon, nakakaalarma na ang nangyayari at ang dami ng mga sibilyan na nasugatan at nadamay sa pag-atake. Was horrific, very sad, it's alarming. My office is in the middle of Beirut, and while I was in my office, actually, I could see in my window, 10 different strikes in front of me. It's beyond my imagination, actually. Visiting the hospitals who are managing this casualty, it even that makes you so depressed and so difficult to digest the situation. Panawagan ni Dr. Adhanom sa Israel, bawiin ito ang utos na evacuation at huwag nang idamay ang lugar sa pag-atake dahil maisa sa panganib hindi lamang ang mga sibilyan, mga pasyente, kundi maging ang mga health workers. Ayon sa kalatas ng tanggapan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ipinag-utos na ng Israeli leader sa kanilang gabinete na magbukas ng direktang pakikipag-ugnayan sa Lebanese government. Layo ng pag-uusap na disarmahan ng Hezbollah o i-demilitarize ang buong syudad ng Beirut at makipagpayapaan na sa isa't isa. Samantala, nangako naman si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif kay Lebanese Prime Minister Nawaf Salam na sisikapin nitong makatulong sa pagsusulong ng kapayapaan sa negosasyon ng Iran at US upang matigil na ang gulo sa gitnang silangan at udyukan ng US at Iran ang kani-kanilang mga kaalyado na itigil na ang bakbakan na nagsasapanganib sa mga sibilyan. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga civilian casualty sa Rafik Hariri University Hospital mula sa tuloy-tuloy na paghahanap ng mga rescue worker ng mga survivor pa ng sunod-sunod na pambobomba sa Beirut. We are at Rafik Al-Hariri University Hospital. In the emergency room, we are seeing high influx of patients. The situation remains very active and more casualties are still arriving. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inasuhan ng arso ng isang 29 anyos na lalaki sa tahasang panununog sa warehouse ng Kimberly Clark's, Ontario, California na nangyari gabi ng Martes, April 7, oras sa Amerika.
Ang suspect ay nakilalang si Chamel Abdul Karim mula sa Highland, Ontario at empleyado ng isang third-party distributor ng Kimberly-Clark. Naaresto ang suspect sa pamamagitan ng isang video sa kanyang Instagram account kung saan kinuhanan nito kung paano niya inumpisahan ang sunog. You know, if you're not gonna pay us enough to live, all you had to do was pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to live. There goes your inventory. Mababang sahod ang dahilan ni Abdul Karim kaya naisipan na lang niyang sunugin ang nasabing warehouse. Sa ngayon ay nakakulong na ito at hindi pinapayagang makapagpiyansa. At ang warehouse na may lawak na 1.2 million square foot ay gumagawa ng tissue paper na makapagsusupply sa nasa 50 million na individual ayon sa mga otoridad. Aabot sa $156 million ang kabuang halaga ng nasunog na supply ng toilet paper. Itinaas ng United States Geological Survey o USGS ang volcano alert level sa Kilauea Volcano sa Hawaii. Itong Huwebes, April 9, naglabas ng lava fountain ng bulkan na umaabot sa 500 feet mula sa vent nito. Mula sa watch level, itinaas na sa warning level ang sitwasyon sa bulkan dahil sa mas mataas na posibilidad ng sakuna. Sa kasalukuyan ay patuloy ang aktibidad ng bulkan kung kaya't isinara muna ng lokal na pamahalaan ng Hawaii Volcano National Park maging ang isang bahagi ng Highway 11 patungo sa lugar. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Dolio City, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Magandang gabi, Zaijian. Ipinagtanggol ng Malacanang ang mahigpit na pagpapatupad ng Department of the Interior and Local Government sa Peace and Order Program na tinawag na Safer Cities. Partikular na ang nahuhuling umiinom ng alak sa mga pampublikong lugar at curfew hours para sa mga menor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinatutupad lamang ng DILG ang mga umiiral na ordinansa at hindi ito maituturing na anti-poor. Nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang minor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protected ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa protection ng bawat Pilipino. Kinilala ng London-based international magazine na Mono KL ang Philippine Embassy sa Singapore bilang isa sa pinakamahusay na foreign embassies sa buong mundo. Ang embahada ay kabilang sa listahan ng Good Embassies Guide ng nasabing Global Affairs and Lifestyle magazine sa April 2026 issue nito. Ayon naman sa embahada ng Pilipinas sa Singapore, ang tinukoy na nasabing pagkilala ang diplomatic mission ng bansa sa buong Asya. Partikular ang bagong bukas itong Chancery na kinilala bilang Best Embassy Upgrade. Kasama ng Pilipinas sa parangal ang diplomatic missions mula sa mga bansa sa Europa, Amerika at Africa. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyo sa loob ng monitoring domain ng bansa na may international name na Sinlaku. Batay sa monitoring ng ahensya, ang bagyo ay nasa layong 2,700 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon ay wala pa itong epekto sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, ang ridge o extension ng high pressure area ang nakaapekto sa ngayon, partikular sa northern at central Luzon na nagdudulot ng mainit at maaraw na panahon. Samantala, nagpaalala naman ang Office of Civil Defense sa matataas na antas ng temperatura na mararanasan sa mga lugar ng Iloilo, Northern Samar, Zamboanga del Sur at Maguindanao kung saan nakararanas ng hanggang 42 degrees Celsius na heat index na iiral hanggang bukas, araw ng Sabado. Payo ng ahensya, gawin ang nararapat na pag-iingat
at paghahanda upang makaiwas sa sakit bunsod ng mainit na panahon. Humihiling ng karagdagang 5 billion pesos na pondo ang Department of Transportation sa Department of Budget and Management para tumagal pa ang service contracting program ng pamahalaan hanggang sa buwan ng Hulyo. Samantala, ayon naman sa grupong Manibela, maliit na solusyon lamang ang naturang programa dahil sa hindi naman lahat ng tsuper sa bansa ang makikinabang dito. Ito ang balita ni Benedict Samson. Humingi po kami ng additional 5 billion para lang po mapahaba natin itong programang ito. We wrote already DBM marirelease ngayong araw kasi kailangan namin ilagay din yung mga iba pang ruta, kung ilan yung magiging benepisyo at saka kung sino makikinabang dito. Sisikapin ng Department of Transportation na umabot hanggang sa buwan ng Hulyo ang pondo para sa service contracting program ng pamahalaan. Kaya muli sila nagre-request sa Department of Budget and Management ng dagdag na 5 bilyong pisong pondo. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon ay may 1 bilyong pisong pondo na sila para sa magiging rollout ng service contracting program na sisimulan sa April 15. Based on our mechanics also, tatakbo ang mga units na kabilang sa service contracting program ng 5 days per week. 5 days. Ibig sabihin, hindi kailangan Lunes hanggang Friday, working days. It's up to you to do it 5 days a week. At itong 20% discount pala na sinasabi natin, this is whole day. Itong pagtatakbo ng ating mga sasakyan din, papublikong sasakyan, is whole day also. But kailangan, kasi meron tayong limitation na 100 kilometers per day. Sa naturang programa, nasa 800 million pesos ang ilalaan sa road transport tulad ng jeepney, UB Express, city buses at EDSA bus carousel, habang 200 million pesos ay para naman sa maritime sector. Tinatayang nasa 1,000 transport operators, 50,000 PUB units at 15 milyong pasahero kada araw ang makikinabang dito mula sa 823 routes na tinukoy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel, nasa 100 pesos per kilometer, 30 pesos per kilometer sa traditional jeepney at 40 pesos per kilometer naman ang babayaran ng gobyerno sa mga modern jeepney. Ngunit nararapat silang magbigay ng 20% discount sa mga pasahero. Bukod pa ang umiiral na 20% discount para sa mga senior citizen, persons with disability at estudyante. Ayon naman kay LTFRB Chairman Attorney Vicor Mendoza II, gagamit sila ng Global Positioning System o GPS o di kaya ay manual monitoring para malaman kung nabuo na ng mga driver ang nasa 100 kilometrong biyahe kada araw. Para sa mga driver na kasali, mayroon silang ipifill out na online form mula sa LTFRB para doon na rin malaman ang bank account o e-wallet kung saan nila ipapadala ang bayad sa kontrata. Yung ating mga operators, tuturuan po natin yan. Online po to, no need for any paperwork. Yung file ho nila, meron mga requisitos na kailangan nila i-file, which is basically an application form that they signify their consent to the terms and conditions ng ating service contracting program. Which, ang highlights po niyan is yung pagbibigay nila ng discount sa ating mga pasahero. Dagdag pa ng kalihim, sa ngayon na hindi pa nila kakayanin na ilibre sa pamasahe ang lahat ng pasahero dahil sa mabilis nilang mauubos ang inilaang pondo sa naturang programa. Kapag nilibre po natin yan sa lahat ng ruta po, no? 48 hours ubos po. So again, ang habol nga po natin dito is sustainability. So, kailangan natin magtulong-tulong kung paano natin mapapahaba at mas madami po makikinabang sa programang ito. Ayon naman sa jeepney driver na si Andreo Inocencio, payag na siya sa ganitong sistema kaysa naman wala siyang kitain sa maghapong pamamasada. Pwede naman yun eh. Kaysa dito sa biyahe namin ngayon talagang pahirapan talaga. Kasi dito wala talaga tsaga-tsaga na lang. Sige kung ano yung gusto nila, susunod na lang kami. Samantala, ang taxi driver naman na si Edwin Abong umaasa na sana ay makabilang din sila sa naturang programa, lalo at hindi naman anya kasali sa nabigyan ng ayuda ang mga taxi driver. Medyo medyo masama din kasi sa amin ang malaki konsumo ng gasolina eh.
Di mo, dati kaming gagas kami ng 1.2, 1.4. Ngayon, 3.4. Laki nawawala sa aming kinikita araw-araw. Oo, hindi rin kami makapag-ikot dahil maubos yung gasolina eh. Ayun lang, ano lang. Dapat, pinaparehas lang dapat. Buti yung mga tricycle, meron na silang nakakuha na sila. Kami, ala pa. Inasahan din namin yun. Ayon sa DOTR, walaan nilang specific na ruta ang mga taxi, Motorcycle Taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS kung kaya't hindi muna sila kasali sa service contracting. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala na pong ibang inisyatibo ang ating gobyerno. Ang sinasabi lang po natin ngayon, pagdating naman sa ating service contracting program, ang talaga pong makikinabang ay yung mga may ruta. Ngunit para kay Manibela President Mar Balbuena, Band-Aid solution o maliit na solusyon lamang ito kumpara sa araw-araw na hirap na nararanasan ng mga public utility vehicle driver. Sigurado bang maibibigay po yung pondo na to at sigurado po bang ma-roll out dito sa mga driver itong programa na ito? Take note po, nasa 300,000 po ang PUB sa buong Pilipinas. Jeepney pa lamang po yan at UB Express. So kung 50,000, ilang porsyento lang po ito, wala pang 50%, nasa 1/4 lang po, ang nasa 25 to 30% lang po ang makaka-avail ng programa. Paano po yung hindi makaka-avail? Paano naman sila? Wala ba tayong maisip na solusyon, aksyon na lahat po ng driver ay makikinabang po dito? Yung Band-Aid solution po nila, yung tatapalan nila, kulang na kulang pa. Yung Band-Aid nila, kulang pa para tapalan o gamutin itong naghihikahos na transportasyon. Dagdag pa ni Balbuena, imbis na ang mga pasahero ang bigyan ng discount, ay mas mainam pa rin na maialis ang buwis na ipinapataw sa presyo ng langis kasabay ng fuel subsidy. Hindi po ba dapat yung driver na magkakarga sa gasolinahan ang bigyan ng 40% to 50% po na discount? Tuwing magpapakarga kami, hindi po yung commuter ang bigyan nyo ng discount. So pag pinagsama po yung 10 pesos na subsidized per liter, yung value-added tax, excise tax, at saka po itong rollback, aabutin pa po ng 50 pesos ang matitipid namin dito sa krisis na ito. Malaking bagay po sana kung ganito po katalas mag-isip yung mga namumuno sa gobyerno. Samantala, sa Malacanang press briefing, tiniyak naman ng LTFRB na may sapat na pampublikong sasakyan ang mamamasada, peak hours man o hindi. Actually, it's the peak that we are concerned of, no? Na dapat pagkaroon po tayo ng mga sasakyan during the peak hours pagpasok ng mga trabador at saka paglabas po nila. But we'd like to make sure also that during the off-peak, tuloy-tuloy pa rin po ang takbo. Mamaya magsihintuan sa gitna eh. So we're monitoring both. Bukas, ilalabas ng LTFRB ang mga ruta na sakop ng service contracting program kasabay na rin ng bagong fare matrix. Target naman ng LTFRB na sa April 14 ay simula na ang pilot testing ng rollout ng fuel subsidy sa NCR at susunod naman sa probinsya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng pamunuan ng MRT3 na walang siksikan ng mga pasahero sa Ayala Station bandang alas 6 kaninang umaga. Taliwas ito sa viral video online na nagpapakitang siksikan at nagtutulakan ang mga pasahero para lang makapasok sa tren. Ibinahagi ng MRT3 sa kanilang Facebook page ang screen grab ng CCTV footage ng sitwasyon sa MRT3 station na walang gaanong pasahero sa oras na binabanggit ng uploader. Nakikipag-ugnayan na ang MRT3 sa social media user para beripikahin ang eksaktong date at context ng kumalat na video. Dinismiss ng Supreme Court and Bank ang petition for certiorari na inihain ni Sara Diskaya kaugnay ng kanyang pagkwestiyon sa probable cause na nakita ng Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng kinakaharap niyang kaso na paglabag sa Republic Act No. 30190 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa kasong malversation dahil sa pamimeke ng mga pampublikong dokumento. Ayon sa Korte Suprema, naging moot na ang petisyon matapos maghain ng Ombudsman ng kaukulang kaso laban kay Diskaya sa Regional Trial Court.
Naaresto ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuhang pugante sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga at Parañaque City. Isa sa nadakip ay ang 48 years old na Korean national na si Kim Nam-hoon. Si Kim ay wanted sa South Korea sa kasong fraud matapos mameke ng mga dokumento noong 2014. Nasa ilalim na ito ng Interpol notice at overstay na rin sa Pilipinas simula noong 2017. Iniresto rin ang isa pang dayuhan sa hiwalay na operasyon sa Parañaque City. Ang 36-year-old Chinese national na si Wang Wei-xiao na wanted naman sa China dahil sa kasong money laundering. Inaasahang isa sa ilalim sa deportation proceedings ang naarestong mga dayuhan. Suportado ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang planong pagtatayo ng oil depot ng Estados Unidos sa bansa. Ayon sa Philippine Navy, makatutulong ito para mas mapalakas ang seguridad ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The presence of these facilities serve as a deterrence. The greater risk is to have no deterrence at all. So we welcome these facilities. Mas pipiliin ng sandataang lakas ng Pilipinas na may presensya ng US facilities sa bansa. Ito ang tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa napaulat na planong pagtatayo ng Estados Unidos ng fuel storage facility sa bansa. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, maaaring makatulong ito para maprotektahan ang bansa. Tiniyak naman ito na sakaling matuloy ang plano, mananatiling pag-aari at kontrolado ng Pilipinas ang pasilidad. First and foremost, any plans for storage of fuel facilities in the country are covered by EDCA, the agreement, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, and the VFA. Rest assured that this will remain Philippine facilities under our control. Aniya, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng bansa ng kakayahan sa Disaster Response o HADR, pati na sa pagbabantay sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea at southern borders. Para sa AFP, mahalaga ang ganitong infrastruktura upang masustinehan ang operasyon ng militar at maprotektahan ang bansa laban sa mga kinakaharap na banta. These facilities will help allow the AFP to perform and to sustain its operations. Hence, they serve as a very strong deterrent posture. Thus, we welcome their presence. Nilinaw din ng AFP na nasa plano pa lamang ang proyekto at inaayos pa ang mga detalye nito sa pangunguna ng Department of National Defense. Sa inilabas na balita ng isang news website sa Estados Unidos, plano umano ng Pentagon na magtayo ng fuel depot sa Davao Region pagsapit ng 2028. Sinasabing bahagi ito ng pagpapalawak ng refueling network ng Estados Unidos sa Western Pacific. Layunin nitong suportahan ang operasyon ng militar sa pamamagitan ng pag-iimbak ng malaking supply ng fuel para sa barko at eroplano. Maging alternatibong lokasyon ito, lalo na sa posibleng tensyon sa South China Sea. Bahagi rin ito ng mas pinalakas na ugnayang militar ng Pilipinas at US upang mapigilan ang lumalalang sigalot sa China. Samantala, ibinahagi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa isinagawang Maritime Security Symposium 2026 ngayong araw ang patuloy na pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Kabilang ang mas pinalakas na joint patrol sa Sulu at Celebes Sea, pati na ang intelligence at training exchanges. And we agreed on enhanced joint operations, particularly our coordinated patrols in the Sulu Sea and Celebes Sea. We have also agreed upon more intelligence exchanges and enhanced education and training exchanges. We also added a new subcommittee, which is the Subcommittee on Logistics. And so we would like to explore possibilities on both countries coordinating and collaborating on logistics for military use. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Muling binuksan kaninang umaga ang community pantry sa Kapitolyo ng Sorsogon para magbigay ng ayuda sa mga driver. Libreng bigas, itlog, sardinas, kape, sariwang gulay at isang tamban o lawlaw ang ipinamahagi hindi lamang sa mga driver ng tricycle at jeep, kung hindi maging sa mga delivery riders. Drive-thru ang setup kaya mabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga beneficiaries. Unang binuksan ng community pantry nitong Miyerkules, August 8 sa pangunguna ng provincial government ng Sorsogon. Ilang mga residente naman ang nagbigay ng sako-sakong bigas at mga sariwang kulay para sa programa na layo panatilihin ang diwa ng bayanihan at pagtutulungan sa gitna ng krisis. Nagsimula na ngayong araw ang Reading Remediation Program sa Tuguegarao City na naglalayong matulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbabasa. Samantala, isinusulong naman ng Department of Agrarian Reform, Negros Island Region, ang paggamit ng bisikleta sa pagpasok sa trabaho para makatipid sa langis. Ito ang balita ni Alan Manansala. Pormal nang inilunsad ang Reading Remediation Program ng Sangguniang Panlalawigan at Vice Governor's Office ngayong araw sa Tuguegarao East Central School. Suporta ito sa sektor ng edukasyon na naglalayong matulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbasa. Sa unang araw ng implementasyon, nagpakita ng aktibong partisipasyon ang 30 volunteer tutors na karamihan ay mga licensed professional teachers kasama ang mga piling mag-aaral. Isasagawa ang programa tuwing Biyernes at Sabado na may tig-2 oras na sesyon sa loob ng 20 araw. Isinulong ng Department of Agrarian Reform Negros Island Region o DARNIR ang paggamit ng bisikleta at iba pang non-motorized transport para sa araw-araw na pagpasok ng kanilang mga kawani. Hakbang ito upang mabawasan ang pagdepende sa langis at maisulong ang kalusugan ng mga empleyado. Ayon sa ahensya, bahagi rin ito ng kanilang Gender and Development o GAD program na naglalayong magtaguyod ng inklusibong kapaligiran at pangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa. Muli namang ipinagpatuloy ang konstruksyon ng Kugman Tablon Bridge ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Kabilang sa mga proyekto ang 100 milyong piso na Kugman Bridge 3, isang 290 meters na tulay na may 6 na lane na concrete bridge at pedestrian walkways. Bahagi ito ng Eastern Interior Bypass Road Project na magdudugsong sa mga barangay ng Gusa, Kugman, Tablon at Agusan patungong Puerto sa Cagayan de Oro City. Magsisilbing alternatibong daan upang mabawasan ang trapiko sa Butuan, Cagayan de Oro Iligan Road at magpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan sa National Highway. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, kapag mainit ang panahon, automatic ang sinusuot natin kulay puti. Dahil pag puti, presko. Kapag itim, mainit. Pero paano kung sabihin ko sa inyong hindi yan ganun kasimple? Sa science, totoo naman. Ang puting damit ay nagre-reflect ng init samantalang ang itim ay nag-absorb ng init. Kaya sa unang tingin, mas malamig nga ang puti. Pero ito ang nakakagulat. May mga pag-aaral na nagpapakita na sa ilang sitwasyon, mas komportable ang itim. Bakit? Dahil ang itim na damit ay mas mabilis mag-release ng init palayo sa katawan, lalo na kung maluwag ang suot mo. Isipin mo yung mga nasa disyerto, marami sa kanila nakaitim. Hindi dahil mainit, kundi dahil sa tamang airflow. Na ipapalayo nila ang init sa katawan. Samantalang ang puti, kahit nagre-reflect ng init mula sa araw, pwede naman itong itrap ang init na galing mismo sa katawan mo. Kaya ano ang sagot? Kung dikit ang damit sa katawan mo, mas okay ang puti.
Pero kung maluwag ang damit, pwede ring maging komportable ang itim. Ibig sabihin, hindi lang kulay ang importante, kundi kapal ng tela, luwag ng damit at airflow. Sa madaling salita, hindi porke puti, presko na. At hindi porke itim, mainit na. Nakukuha pala yan kung paano natin isinusuot ang ating mga damit at hindi lang basta sa kulay. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Marisa Katubig, gayon din po kay Nitz Mero at Elmer Salvador. Gayon din kina Raul Balyarta, Ben De La Cruz at Cesar Sevilla. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isayas 40 at 31 na nagsasabi, "Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabago ng lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina." Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.